June 12, 2026. Nasa loob ako ng SM Sukat sa extension going to LRT Sukat Station or A. Santos Station. June 12, walang pasok, holiday. May mga job opening ba tawag dito? Form. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating live Facts First episode ngayong araw po ng Miyerkules, ngayon po June 17, 2026. Araw po ng special session today na ipinatawag po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And dyan po sa Senado, natuldukan na po itong awayan doon sa liderato dahil meron na po at least 13 members yung Gatchalian Bloc. At siya na po yung hinirang formally bilang bagong Senate President. Kung naalala niyo po, nung June 3, tinanggal itong si Alan Peter Cayetano, pero hindi pa siya mapalitan dahil wala pang 13 yung grupo ni Gatchalian. Kaya si Gatchalian was designated as acting Senate President. Bakit ko po binabanggit ito? No? Kasi meron po itong kaugnayan dito sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda po sa July 6. Okay? Kakausapin po natin ngayon isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team dahil kanina po binanggit ng isang senador, si Senator Panfilo Lacson, na ang tinitingnan na tatayo bilang presiding officer sa impeachment trial ay walang iba kundi si former Senate President Jesus Escudero. Okay? Si Mr. Forthwith. Okay? So I'd like to welcome again to our program after a while. Isa po siya sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, si Representative Rene po. Magandang gabi po and thank you for joining us dito sa Facts First. Good evening, Sir Christian, and it's good to be back. I think nung last time, di pa ata ako representative or kaka-elect pa lang. Kaka-elect lang. Dito na tayo. Opo. Sige, pag-usapan natin ito. No? Anong tingin ng House Prosecutors dito sa, I think natuldukan na, no? Na problema sa liderato. How are you preparing? How's your preparation vis-a-vis this development in the Senate leadership? Fully ready na yung ship, pwedeng sabihin, no? Nahati-hati na yung mga prosecutors according to their topics. Nabaybay na nila yung evidence and hindi nayurak or nagalaw ng supposed instability dulot sa gulo sa Senate leadership. Thankful tayo na natapos na yun dahil ngayon we can get to work. No? June 18, that's tomorrow, no? Magtutuloy-tuloy na yung pre-trial and on July 6, maasahan natin na magkakaroon na ng trial. Wala nang balakid. So we should all be prepared not only to watch pero to be critical about yung mga sagot na ilalabas ni VP and syempre yung arguments din for an impeachment. Okay, pag-usapan natin ito, no? Kasi inanunsyo kanina, I think the Senator Panfilo Lacson, na ang tinitingnan nilang tatayo bilang presiding officer, hindi si Senator Gatchalian na Senate President, kundi si former Senate President Jesus Escudero, na isa sa, I think, 5 lang na abogado dyan sa Senado. Alam natin yung kasaysayan ni Jesus Escudero during the 19th Congress. How does the prosecution team see this? Kung sakaling si Jesus Escudero nga yung tumayo bilang presiding officer. Well, tayo ang talagang inasahan natin attorney yung gagawa. Well, eto naman lang, sa personal na lang to na pananaw, may rumors kasi na si Senator Kiko Pangilinan, no, bilang isa sa mga attorneys, no. We were looking forward to that. Nagulat na lang tayo na si Senator Chis Escudero
yung nahalal or na-select. No? Pero, nonetheless, po, Napipisil nila. Hindi pa formalized, Pag, I think gagawin nila yan sa July 6. yes po. We'll see kung ano pong mangyari. Prepared naman yung House anyway sa kung ano mang eventuality. Pero tuloy-tuloy naman din yung ating gawain para all sources of corruption, we go after them. Pero meron bang worry on the part of the House prosecutors given the history of Jesus Cordero? Kasi siya yung nag-redefine ng forthwith during the 19th Congress. So, hindi niya agad kinonvene yung Senado bilang impeachment court. At eventually nga, nagkaroon desisyon yung Korte Suprema. Given that history, does it bother you? Isipin mo nga, kung ilang taon lang na mas maagang lumabas ang produktong ito, baka matagal nang nawalan ng trabaho ang maraming tagalinis ng baradong drainage. Sa totoo lang, kahit gaano pa kabara ang tubo o drainage sa bahay ninyo, Given that history, does it bother you? Well, there's no worry for now. We're fully investing our time sa pag-prepare at paglatag ng arguments. And since hindi pa formal, we've yet to see anything. But I think sufficiently na-establish ng public yung pressure dito sa trial na hindi lang siya magtuloy-tuloy pero dapat matapos. No? I feel like yung nangyari sa Senate today na supposedly people were expecting maybe a showdown, right? Pero before even magsimula yung araw na mag-convene yung session, then Senate President Alan Peter Cayetano put out a statement saying na, okay, dating Senate President ako, hindi pa tayo titigil, implying some pag-give way na. So, given yon, and yung bigat ng haharapin natin, I think the public pressure is on. And so therefore, hindi ako worried na hindi magtutuloy yung trial, pero definitely, kailangang pagbantayan natin kung ano yung magiging decisions ng presiding officer and yung senator judges. Do you think he will be fair given the fact that he was, at least based on perception, identified with Sara Duterte before? Well, I want to believe he's fair. I think right now, yung mga members of the Senate, marami po silang mga naging positionings, iba-ibang mga blocks and alignments. And the people have clamored na pwede bang political neutrality muna according to the rules, tapos all in tayo dito sa pagtuloy-tuloy ng proseso. No? Although may nuance po dyan on my part, for example, pinag-aralan natin yung kasaysayan ng impeachment, at the end of the day, it's possible for political interests to come in, right? Na at 2001, which is actually the year that maraming kabataan din showed up in an anti-corruption campaign, went to the streets because the Senate voted not to open the envelope that should contain evidence. So, that can still happen now, no? Hindi natin nirule out yon. And that's why the challenge to all of us ay mapagmatsyag at laging present sa proseso because that can still happen even though nagpalit ng tao, and supposedly naging mas stable yung Senate as a vote, that can still happen. Nga pala po, sa preparation ninyo sa House Prosecution Team, gaano ba ka-crucial yung role ng isang presiding officer sa isang impeachment trial? So, ngayon, ang iba't ibang pinapractice ng mga members ng House Prosecution Panel, how to conduct your examination, cross-examination, how to process objections, make them, contest them. Siguro for people who aren't lawyers or aren't as familiar sa trial process. Sorry po, nagalaw lang yung camera ko pero nandito pa ako. Tuloy-tuloy lang kayo sa pagsasalita. Magre-reconnect lang ako ng camera pero nandito ako. Sige pa. Kayo muna ilalagay ko sandali. Tatanggalin ko muna yung sarili ko. Okay, ayan. Sige. So, yun.
kung wala tayong familiarity masyado during a trial process, no, may direct examination na gagawin and cross-examination na gagawin yung mga parties to witnesses. No? So, kunwari may witness si prosecution, which is the House panel, no? Sila magdi-direct examination para ilatag yung laman ng, for example, affidavit nila. Then may cross-examination yung kabilang party to test, no, yung credibility ng witness na to, yung sinasabi niya, etc. Pwede rin pong mag-object yung both parties sa line of questioning na ginagawa ng kabilang partido kung fair or hindi. At the end of the day, ang crucial kung sino si presiding officer kasi siya yung mag-rule on, siguro, mas visible dito, kung yung objections na yan is-sustain or i-deny, diba? So that would ipapastol niya kung anong mukha ng isang discussion. So, kunwari may probing questions, no? And dapat probing naman talaga for a particular direct examination kung may objection, tapos may basehan, siya ang mag-rule kung tama yung basehan na yun or hindi. So, whether we can delve deeply into particular answers can depend on who is the presiding officer. So, crucial din kung sino siya. Crucial na attorney siya, for one, so familiar siya sa landscape na yon. And kaya niyang ipastol yung discussion in a way that should allow parties to delve deeply and even establish firmly yung evidence and yung defenses nila. Yun nga, no? Kasi hindi naman pwedeng isubject lahat sa diskusyon ng impeachment trial judges, no? Yung every decision when it comes to, let's say, objections, tama? So talagang nandun yung role ng dapat mapag-desisyonan siya ng ng presiding officer, yeah. Okay. Tita, so sa pre-trial, no? Kasi sa mga hindi familiar dito sa proseso, kasi nga this is very technical and I think we have to explain this hindi naman na to simplify, no? Pero at least to make this more understandable sa mga kababayan natin. Kasi in-expect nila, ang inaabangan talaga dyan yung July 6 trial. Pero ano ba mangyayari dito sa pre-trial? Ano yung mga ma-expect natin? Parang biro pero totoong-totoo. Hindi naniwala ang babaeng ito sa denture adhesive na nirecommend ng dentist. Pagkatapos niya lang gamitin, kumuha agad siya ng matigas na niyog at kinagat ang balat gamit ang ngipin niya. Ang ending, shock ang lahat. Malinis na malinis ang balat ng niyog pero ang pustiso, solid pa rin ang kapit, walang galaw kahit konti. Ang oral hold denture adhesive na ito ay resulta ng mahigit 20 years na deep research ng mga scientists kaya nagbibigay ito ng superior na kapit at safety. Ikaw ba ay hirap na hirap dahil maluwag ang pustiso, madaling dumulas at kailangan pang magdikit ng paulit-ulit araw-araw? Naiilang ka bang kumain ng matigas o makipag-usap dahil baka biglang mahulog ang pustiso mo? Samantalang ang ordinaryong gel hindi talaga nagtatagal ang kapit, maluwag pa rin. Worse pa kapag tinanggal mo ang pustiso, may naiiwang malagkit at madulas na residue sa gums, mahirap linisin, masakit at pwedeng makasugat sa soft tissues. Kaya today, ipinapakilala ko ang Oral Hold Denture Adhesive, ang solusyon para sa matibay, long-lasting at natural na kapit buong araw. Gumagamit ito ng new generation thermoplastic technology na kayang mag-secure ng pustiso hanggang 7 days. Isang maliit na amount lang, pwede mo nang ikabit ang pustiso sa bahay. Walang dentist, walang komplikadong tools at walang takot na dumulas o mahulog. Sa paggamit, ang soft adhesive layer ay kusang umaayon sa hugis ng gums mo. Parang yakap na sakto lang, may cushion comfort, anti-friction, walang pressure sa gums, at stable kahit kumain ka ng karne, gumanga ng matitigas na prutas, o uminom ng mainit. Special pa, ang Oral Ho ay water-resistant at food-blocking. At kapag tinanggal, simple lang, peel off ng malinis, walang naiiwang makalat na dikit gaya ng traditional gels. Ginawa ito gamit ang advanced US thermoplastic technology para sa matibay pero flexible na cushion na siguradong kapit ang pustiso. Formulated with safe ingredients tulad ng polyvinyl acetate, glycerine, calcium at silica, walang zinc, non-irritating kahit para sa sensitive gums. Ma-expect natin. Sa pinaka-simple, this should make the trial simpler dahil may mga ilalatag tayong ano yung common facts na panghahawakan ng both parties, ano yung common questions na gusto nating sagutin, at maglalatag na ng ebidensya na ipapresent ng both sides para hindi magkagulatan.
No, so tomorrow we should be expecting ano na yung direction ng both parties. No? Ano yung direction ng prosecution, ano yung direction ng defense. So yung prosecution, more or less, may idea na tayo because that is already what is in the articles of impeachment and kung ano yung nalatag dun sa House Committee on Justice hearings. Pero kung may mga additional sila, for example, no, yung additional witnesses, additional evidence na gusto introduce, the pre-trial brief is the last opportunity. Or not really the last, no? Yung parang isang malinis na opportunity para i-present yun. And then the defense, it is ideally paglalatag din ng counter evidence nila, counter arguments nila. So, siguro para lang baybayin chronologically kung ano yung inaasahan natin on June 18, maghaharapan yung dalawang parties, no, yung counsels nila, yung in the court, no, so yung Senate impeachment court, then okay, mag-identify